Serbisyong para sa Pilipinas kung mahal. Patas at totoo, walang pinapanigan kundi ang katotohanan lamang. SM Nanay, ang boses ng bayan. SM Nanay, a world of endless possibilities. Truly dedicated for the nation building. Yeah, SM Nanay is everything. Mula Luzon, Visayas at sa Mindanao, maging hanggang sa ibang bansa, iisa lang ang sinisigaw. SMNI, kayo, kulay na media. Kung dati-dati ay hindi mo nakilala, sila na ngayon ang tinitingala. Pagkapatid nila ang tunay ay balitang totoo, hindi buos invento at yan ay garantisado. Singgit sa katawan ng seminay, umarong sa ngalan sa kamatuuran, nagpapadali ng serbisyo sa kanunay. Kita sa nasad kay kipasidunggan. You better listen up, yo. Everybody come on the stand tall. Moves that's real, it's nothing but the real deal. Everything is possible, all of that's audible. They're unstoppable and insurmountable. Among the others, they're soaring high. Down there, nothing but the apple of the eye. Look at the night event, that's what they're all about. Let's live and die, getting out of the crowd, yeah. Serbisyong para sa Pilipinas kung mahal. Yan ang Sunshine Media Network International. Patas at totoo, walang pinapanigan kundi ang katotohanan lamang. The views and opinions expressed by the program host do not necessarily state or reflect the official views and position of Sunshine Radio DZR 1026 Manila, Suarosug Media Corporation, and Sunshine Media Network International. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandun ka lagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Pagkamali, banatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nanonood sa Banateros dito lang sa SMNI. Ako po si Coach Oli. Ako naman si Master Judea. At ako naman po si Jay Guevara. At ako naman po si Boss Dada. Nako, magandang gabi po. Tayo po ay mapapanood ng live sa mga Facebook pages ng Banateros Brothers. At syempre, mapapanood din tayo sa kapartner mo sa balita at serbisyo at iba pang mga YouTube channels and Facebook pages ng SMNI at DZAR 1025 ba yun o 1026? Anyways, ang mga partners, no, kumusta? 1026. Magandang ano sa inyo, gabi sa inyong lahat. Ayan, at syempre tayo ay nandito pa din sa Davao. Tayo ay nandito pa din sa Davao at tayo ay kasalukuyang nagko-contemplate at nagre-recover from yung ating experience noong 16 day. Actually, hindi nga 16 kasi parang 16 plus 5, so parang 21 days tayong alam mo yun, pressured, stressed. So kailangan talaga natin ng konting breather at ma-relax ng konti yung ating mga isip. At ngayon pa lang tayo actually nakabawi sa mga tulog-tulog, kaya kung makikita ninyo namamaga pa ang mga mata ng mga kapatid kong Banateros. Yan, kamusta naman Master Judea, Coach Oli, and Jay Guevara ang inyong mga araw? Well, bukod sa medyo napagod tayo kanina sa kalalangoy natin sa dagat kasi kailangan nating hugasan yung mga mga amoy alimuom na galit na bakas na nakaraan. At yan, tayo nga ay medyo nakapag-enjoy kanina at maraming salamat kay Pastor Apollo Sige Buloy at syempre sa lahat ng members ng KOJC dahil binigyan tayo ng pagkakataon para makapag-relax. Dapat sila ang nagre-relax no? Pero
Well, thank you so much at tayo po ay nakapag-relax dito at syempre medyo nakabawi na nga tayo ng tulog. Nakabuo tayo ng 8 oras kagabi, no? Pero ang pinaka-importante, lahat ligtas at ngayon ay walang nahihirapan, walang na-oppress dito sa loob ng kingdom at syempre yung mukhang miss na miss nyo na mag-rides miss na miss nyo na mag-rides. syempre. Nakikita dyan sa background, parang kayo nag-jet ski. Sana all. Oo, Sana napakasarap. Parang nakita ko, sarili ko ata yung nagje-jet ski dyan. Maraming salamat po sa kay OJC at kay Pastor Kibuloy. O ayan, medyo nakapag-relax tayo. At kahapon naman ay napuntahan natin yung Prayer Mountain. Ako, ang ganda ng museum. Maganda po yung buong lugar kasi matahimik. Talagang kung ikaw ay gusto mong manalangin, mga ilang araw, punta ka lang doon, ikaw ay makakapag-communicate sa Diyos, no? Pero ito, nakita natin yung museum kahapon at naikwento sa akin, ando doon yung history, panoorin nyo po, meron po kami mga vlog patungkol dyan, may connection po si Pastor Kibuloy sa Agila. Bata pa lang siya, may panawagan na from sa kanyang mga magulang at andito po, konektado yung Agila, no? Agila. Kaya nakakatuwa kasi nakita natin doon na kung paano nagsimula ang KOJC. Simula sila ay halos walang makain. Na ngayon sa kanilang status na sila naman ay nagpapakain na ng ibang tao kahit hindi members nila ay nagpapakain. So yung mga taong mga naiinggit ngayon ay hindi nila nauunawaan yung tiyaga at pinagdaanan ng KOJC. At hindi po sila naging mayabang. Alam nyo, ito napansin ko kaya po walang yabang ang mga taga KOJC. Kasi dahil sila ay dumaan sa sa pagsubok. Yung pagsubok, yan ang nagpapatibay sa isang tao at kung maganda ang puso, yan ang lalong magbibigay sa iyo ng humility. Kaya naman ngayon, kitang-kita ang prutas ng mga members dahil yun nga train sila doon. Lalong-lalo na-explain sa akin ni partner Jason na kahit po yung mga baguhan ngayon na sumama, bagong pasok po sa KOJC na hindi na naranasan yung dati, ay kailangan pa rin dumaan sa training. Nang sa ganon, yung kanilang humility, yung pagsubok, yung kanilang lalong tumitibay. Kaya ang ganda po ng malalim po ang ugat ng KOJC, kaya po ako'y naniniwala, matibay sila. At kung ano man ang dinadaanan nila ngayon ay pagsubok na ito po ay lalo pang magpapatibay sa kanila in the future, partners. Ayan, and palagay ko isa sa mga rason kung bakit tayo ay kasama pa rin ng mga taga KOJC ngayon at kahit papaano pinapagpahinga, nire-relax pa nila tayo. It's because syempre alam naman natin na tayo ay malayong malayo doon sa spiritual stability na meron sila. Kasi tayo syempre nung tayo ay na-traumatized at talaga namang nagkaroon ng anxiety dahil nga diyan sa mga nagaganap diyan sa compound nung panahon na nagja-jogging pa lang sila hanggang sa sumugod sila, hanggang sa yung huling araw na nandiyan sila, talagang ramdam na ramdam natin pare-parehas yung yung stress. Pero katulad ng sinasabi natin, itong mga taga KOJC, napakabilis lang nilang nakarecover from yung depression, yung anxiety, yung mga panic attacks, at syempre, yung pang-aabuso sa kanila. And siguro nakikita ng pamunuan na itong mga banateros, bagamat matatapang itong mga ito, ay hindi sanay dahil syempre alam naman natin tayo ay laging galit. Nako, talagang tayo nagbuhos ng galit natin doon enough para pagdating nga sa Senado na-play pa yung ating mga vlogs na talaga namang binubuskahan natin yung ating mga kapulisan. And syempre katulad din ng sinasabi natin na kahapon, nakita natin yung dinala ulit nila tayo sa Glory Mountain and Prayer Mountain. Alam nyo mga bossing, itong mga taga KOJC, pag pinapili mo sila,
kung ano sa lahat ng mga properties ng KOJC kung saan nila gusto. Pinipili talaga nila, Coach Oli, Master Judea, yung Glory Mountain. Sa tingin mo, bakit Yes. Glory Mountain yung pinipili nila? And Jay Guevara, reaction? Ay, sa akin baka mahilig sila sa bundok. Dapat katulad ko kasi kung ako rin, 'di ba? Yan ang pinili ko sa lahat Yang Glory Mountain dahil very relaxing. Nasa itaas ka ng bundok, napakatahimik, napakalamig ng lugar na 'yon, foggy. Talagang kung gusto mong kung gusto mong ikaw lang at mag-communicate din sa Diyos, kahit naman saan, but especially kung gusto mo ng katahimikan, talagang marirefresh yung utak mo. Napakaganda doon dahil ibang-iba yung hangin. Sa dami ng puno. Tapos may lake, may man-made fountains. Kaya yung niya talaga kung nature lover ka, ay perfect. Hindi mo akalain na ikaw ay nasa isang malaking lugar dahil ultimo yung mga parang buhok lang na trinim ng maayos. Pero ilang hectares yun, if I'm not mistaken, mas malaki pa tong area ng Glory Mountain kaysa doon sa compound. No? Kaya ang hirap doon gawin, iisa-isahin mo yun pero napakalinis. Kaya ang sarap tingnan, ang sarap ng amoy, ang sarap ng huni ng mga ibon, lahat talaga. Talagang makapapahinga ka doon. Coach Oli, isang maganda doon Isang maganda doon, Master Judea. Yes. Lahat ng kung ano ang makita mo doon, sila ang gumawa at nagtulong-tulong. Natanong ko nga ito kasi napakaganda ng kalsada, Master Judea, di ba? Napakaganda ng kalsada doon na sa loob kasi yung kalsada mula dyan sa Glory Mountain pababa ng Tamayong hanggang sa highway. Si Pastor Apollo Kibuloy ang nagpagawa niyan So, yung yung ganda ng kalsada sa loob ng Glory Mountain mismo, solid, mas maganda pa kaysa sa gawa ng DPWH di ba? Ito, mas maganda pa kaysa sa gawa yung sa gawa ng DPWH hindi naman dinadaanan pero lubak-lubak So, natanong natin sa kanila, kayo ano ba to? Meron ba kayong sinong contractor ang kinuha nyo dito sa pagko-construct ng roads? Mantakin mo, sabi nila kami lahat to. Walang tagalabas na gumawa dito, kami lahat to from scratch. Sila lahat dyan, semento, kalsada, mga boulders, yung mga landscaping, pagtatanim ng mga pine trees, kaya makikita mo pantay-pantay yung agwat ng mga puno at saka ibang klase parang kang tumitingin sa isang painting na totoo. 'Di ba, Master Judea? Yes, partners, Boss Dada. Totoo yung sinasabi mo, dahil tayo ay talagang kitang-kita ng dalawang mata natin yan. At ako, every time na dinadala tayo ng mga taga-KOJC sa isang lugar, ay talagang hindi natin mapipigilan. Hindi natin napipigilan na mamangha. Kasi ako, that's the first time na nakapunta tayo doon sa Glory Mountain. Although nadaanan natin before yan, first time kahapon na nakapunta tayo doon and I was so shocked. I was so nagulat talaga ako na namangha doon sa nakita ko. Akala ko nasa ibang dimension tayo Akala ko nasa ibang bansa, nasa ibang lugar tayo. Pero kasi yung kalsada malinis, yung mga bahay very colorful, lahat detalyado. Pero ako hindi ako nagtataka Hindi ako nagtataka na nangyari 'yon. Kasi sa sobrang peaceful na lugar. Etong lugar kasi na to, dito nag-iisip si Pastor Apollo C. Kibuloy kung ano yung mga plano, lahat. At hindi na ako magtataka kung makakapag-isip si Pastor Apollo C. Kibuloy at lahat ng miyembro ng yung mga leaders ng KOJC dati na makapag-isip sila ng magagandang bagay dahil napakalinis ng lugar, napaka-solemn at talaga namang makakapag-isip ka ng matino. Alam niyo dati ako aaminin ko ngayon. Ako dati naguguluhan ako kung paano lumaki ng ganito yung KOJC. Kung paano sila, nakita natin dati may picture na kubo lang and now they have this massive infrastructure, itong kingdom na nakakabilib naman talaga. Ako iniisip ko kung paano nila nagawa ito mula sa kubo hanggang sa Kingdom of Jesus Christ dito sa compound hanggang sa kingdom. Not until
ipaliwanag sa atin ni partner Jason Rubrico yung pinagdaanan ng Kingdom of Jesus Christ. Kung paano nagsimula, yung sila ay nagluluto ng puto, inilalako nila yan kung saan-saan, nakapaa, tricycle lang ang gamit nila na pang-deliver and all that. So ngayon, naliliwanagan na tayo. Kasi sa sobrang sipag at dedikasyong ibinibigay sa trabaho at pananampalataya ng mga taga-KOJC, sabi ko, aba, hindi po malayo na magawa talaga nila ito. Kasi sila ay may mga businesses eh. Meron silang iba't ibang businesses like Waxies, restaurants, water refilling stations, meron pang biskotso and all that. So sa akin, yung mga businessman nga di ba? Yung mga businessman, nakakabili sila ng mga magagarbong bahay, nakakapagpatayo sila ng magagandang business. Same, itong KOJC, may mga business po sila, kaya hindi imposible na makapagpagawa sila ng mga magagarbong kwarto, magagarbong bahay, magagarbong kingdom, kasi sila ay masisipag. So, alam niyo kami mga banateros, kami po ay hindi basta-basta maluloko, hindi kami basta-basta naniniwala sa mga sabi-sabi. Not until ma-experience, makita namin ng dalawang mata namin yung kung ito bang kinukwento na ito ay totoo. And now, unti-unti lumiliwanag. Nawawalan tayo ng question. Yung mga question sa ating isip, unti-unting nasasagot yan by the time na pinapaliwanag sa atin ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ yung pinagdaanan at yung istorya nila sa buhay. So now, pero alam ko, they all have a lot of stories to tell. Hindi pa tayo nangangalahati sa mga pasabog at mga impormasyon na binibigay nila sa atin. Pero ngayon pa lang talagang ako ay kumbinsido na talaga na eto ay hindi imposible kasi sila ay masisipag, meron silang resources at talaga namang wala kang masabi. Kahit etong isang Kingdom of Jesus Christ member, bitawan mo sa Metro Manila kahit di mo bigyan ng pera, mabubuhay itong mga ito. Kasi kung sa diskarte at dedikasyon ng pag-uusapan, this is the place to be and this is the people. Oh, they can make something out of nothing, sabi nga nila. Yes, oo. Yes, oo. Okay, mga partners. Kasi ito ang kagandahan dito sa ang kagandahan dito sa KOJC, mga bossing. Hindi katulad ng gobyerno natin, Kasi yung gobyerno natin, meron na silang buwis na nakukuha from taxpayers, nangungutang pa sila. Pero kung makikita mo, wala naman silang mga nagagawa. Wala naman tayong mga big ticket infrastructure projects na nakikita, lalong-lalo na sa ngayon. Ang gobyerno ni Marcos ay ilang taon na? 2, 3 taon na. Pero kung makikita mo, puro ayuda lang naman ang ibinibigay nila. And noong panahon ni PRD, maraming mga build big ticket projects, mga expressways, mga infrastructures na makikita. Pero dito wala. Kaya ito talaga insultong may tuturing talaga ito sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Itong napakaunlad na Kingdom of Jesus Christ. Hindi nila kailangan mangutang para lang makapagpaganda, may isaayos nila yung kanilang bansang kaharian. Ang tawag nga nila dito sa Glory Mountain ay the New Garden of Eden. Karamihan sa kanila, kaya pinipili ito kasi kung sila ay gusto nilang yung spiritual renewal, yung pag-meditate, talagang dito sa lugar na to, Master Judea, marerelax at talaga namang marirenew ka, Lahat, sabi ko nga, lahat ng problema mo. Yes. Pag dito ka nagpunta, talagang if you're one with nature, naririnig mo lang yung lagaslas ng agos ng tubig, yung huni ng ibon. Tsaka yung klima rito, ibang klase, sobrang init sa syudad, pero dito, foggy, umuulan, tapos talagang maganda talaga klima Kita nyo si Jay Guevara, gumanda nga hagad yung kutis. Jay Guevara, ano experience mo dyan sa Glory Mountain? Yun. Oo. Yun, Okay. yung pinaka maganda para sa akin yung sa Prayer Mountain. Kasi akala ko dati lang yun parang cartoons lang kasi yun. Marami nagsasabi na yun ay fake daw. Yung sa Prayer Mountain, yung 3 bahay doon, yung blue, pink, yellow. No? Yun, isa yun sa mga pinaka talagang sa akin na
akala mo kasi talaga akala mo ay cartoons lang tsaka kadalasan sa mga sa mga movie lang natin nakikita yung ganung klaseng bibihira natin dito makita dito sa Pilipinas yung mga ganitong view katulad diyan sa Glory Mountain. Akala mo nasa ibang bansa ka na, akala mo nasa Minnesota ka na ganyan naman maraming puno na katulad nung nasa Glory Pine Mountain. tree. Oo, mga pine tree. O, alam mo, nasa Minnesota. Alam nyo, ang kulang lang sa Glory Mountain is snow. Oh, yun na lang Correct. talaga. Kasi yung Tama klima, yan. ganun na eh. Ganun na yung klima. At minsan dumadalaw naman dun si Ada. Kaya yung snow na lang kulang doon sa Glory. Pero alam mo, Jay Guevara, yung Glory Mountain at Prayer Mountain na yan, kung matatandaan mo, si Pastor Apollo Kibuloy kasi siya, hands-on. Alam mo ba na siya ang nagtitrim ng mga puno dyan? Siya din ang minsan nagtitrim ng mga halaman dyan. O kasi mahilig talaga siyang ayon sa kwento sa atin, napakahilig po talaga ni Pastor Apollo Kibuloy talaga sa sa nature. Kaya nga kung makikita mo, di ba, SMNI minsan nagtitree planting activity yan. Noong nakaraan, nagtanim sila ng mga bakawan diyan sa Cavite, di ba, para maiwasan natin yung pagbabaha, yung galing sa dagat, yung pupunta yung tubig sa mga kabahayan, di ba? So tree planting sila ng bakawan. So ganun sila lagi. Naniniwala si Pastor Apollo Kibuloy talaga na ang kalikasan napakalaki ng napakalaki ng ginagampanan niyan sa buhay ng tao, si Pastor Apollo Tsaka dun Kibuloy sa ay isang mountain boy. Oo, sanay na sanay yan sa bundok. Correct. At yan naman talaga pag nasa bundok ka, talagang magiging kalmado ka, makikleanse yung mga stress, anxiety and all that. At kung demonyo ka, magiging santo ka pag nasa bundok ka Kaya nga ako nagtataka kung bakit hindi itong mga politikong mga nanakaw, mga demonyo, dapat ito dinadala sa mga lugar na gano'n para ma-cleanse sila no? Para kahit paano baka magbago pa, 'di ba? Baka may pag-asa pa. Pero Ang ito problema, Master Judea, pag dinala mo doon yung mga politiko, imbis na gayahin nila yung kung papaano yung naging estilo, Lalong mangungurap yun. yung corruption, ganito, ganyan. Pag nagandahan sila doon sa lugar, ang gusto nila, kunin yung lugar kamkamin. Nako po, wag na. Wag na, pangit pala yung bala ko pangit pa yung suggestion ko Lalong-lalo na yan, kulay pink yung isang bahay dun. Gustong-gusto niya yun, ni Barville. Coach Oli. Ayun, Coach Oli. Wala, yun lang. At Ayun pala, may Glory dagdag ako. Mountain, Prayer Mountain, pareha sila. Nakikita mo yung excellence Sabi nga nila dito, pagka yung ginawa mo ay hindi excellent, wala kang natrabaho. Kita mo yun. Kahit sabi ko nga, ultimo damo na pinutol yung kalinisan, grabe. Kaya yung sinabi nyo, dadalhin yung mga taga-gobyerno dyan, mahirap. Baka mamaya magkalat pa sila dyan, magsigarilyo sila kung saan-saan, o umihi sa bote, itapon. Medyo makalat no? Ang bango-bango pa naman ng ang bango-bango ng lugar. Kahit Tsaka yung pala, lugar na coach, no? Sige, partner. Alam nyo mga partners, alam nyo, I'm sorry may nagsasalita ba? I'm sorry Si Jay nagsalita. Hindi, Coach Oli, itong Prayer Mountain at saka Glory Mountain, again, zero corruption to, Coach Oli. Kaya sabi ko, di ba, dapat marami sanang matututunan ng gobyerno kung sana makikipag-collaborate lang ang gobyerno sa pamunuan ng Kingdom of Jesus Christ para malaman kung no. Pero nagpunta na yan si Bongbong Marcos diyan sa Prayer Mountain Oo, ikwento na rin natin yan noon. Nagpunta na siya diyan at isa yan sa mga sinabi daw ni Bongbong Marcos kay Pastor Apollo Kibuloy. Sabi niya, Pastor, ang ganda pala dito. Pwede pala talagang magkaroon ng ganito sa Pilipinas, O siguro naman, 'di ba, alam niyo kung ano yung sinagot ni Pastor Apollo Kibuloy doon. Ano yung sinagot ni Pastor Apollo Kibuloy doon, Jay Guevara?
Wala, hindi ko matandaan. Sige Wala na, na sa sige na. isip ko Zero eh. corruption. Zero corruption. Zero corruption. Oh. Zero corruption kaya merong kaya ganyan Basta kaganda. Oh, go. Alam ko na kung bakit nagalit si Bongbong Marcos kay Pastor. Sinabihan ba naman niyang zero corruption? Corrupt yung pamilya na yan. Oo. Pamilya magnanakaw. Di umano yung mga hindi. The history books will tell you na talagang etong mga History. to. Kaya nga, di ba, nito lang nakaraan, merong mga binawing properties nila, yung gobyerno dahil ill-gotten wealth daw ito. Sa Ilocos. Kaya nako po. May balita lang natin. Sa ngayon ay meron pong construction na nagaganap diyan sa cathedral kasi again itong cathedral para itong alam mo yung sa mga iglesia ni Cristo yung central na kapilya nila, yung central na simbahan nila sa mga Katoliko Yes. parang ito yung kanilang Vatican, 'di ba? Yung Sistine Chapel ika nga. Yeah. And so on and so forth. Sa mga naman sa mga taga Saudi Arabia, ito naman yung kanilang Mecca, di ba? Yes. Kasi alam naman natin na talagang nababoy ng husto itong cathedral na ito. And sa ngayon po ay nire-reconstruct na po nila yung kanilang cathedral at sigurado ako na buburahin nila yung bakas ng kababuyan, pangahayop nitong gobyernong ito sa diyan sa kapilya. Any thoughts mga partner? Well, kahit naman ako mga partners, no? Kahit naman ako, ginawa nilang command center yan. Ginawa nila yung tambayan ng mga hayop, tambayan ng mga animal. Talaga namang babaguhin ko Kung pwede nga lang gigibahin ko na. Kung may yan, babaguhin ko. Talaga namang lilinisin ko kahit kapirasong buhok ng bakas ng kahapon na iniwan ng mga animal na sumalaula dyan. Talagang tatanggalin ko yan. Kasi yan, napaka-solemn ng lugar na yan. Tapos ginawang command center, no? Ginawang command center, pinagbubutas, kung ano-ano pinagagawa, pinagtutulugan. Wala kang natutulog dyan Wala pa sigurong ni isa na miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ang natulog dyan. Pero itong mga pulis na dyan, lumusog, dyan sila natutulog? Oo, grabe naman. Kaya sa akin talagang dapat lang naman talagang palitan kasi iba Iba yung espiritu na pumasok diyan ng nagdaang 16 days. Ibang-iba. Nakita naman natin nung pagpasok, hinahalikan pa nila yung sahig ng mga yung mga members ng KOJC, hinahalikan pa nila yung sahig, hagdanan, nung stage na pinagsasalitaan ni Pastor Apollo si Kibuloy. Kasi yan nga ay banal na lugar, pero sila naula lang. Pero wala na tayong magagawa diyan. It's time to rebuild. It's time to repair and linisin ang lugar na yan para nang sa muli ay makabalik sila sa regular nilang panalangin. At syempre, kailangan na walang mga butas-butas at malinis, maliwalas at mabango ang lugar na yan dapat. Coach Oli. Itong nangyari ngayon dito sa katedral na ito at ginawang command post ay ito ay nagbibigay ng hindi magandang halimbawa na nahati ang mga Pilipino dito kasi naturuan itong mga pulis na hindi na tayo rumespeto sa reliyon. Ang laking tama nito. Tingnan nyo nga si Pura Luca ay nag-costume lang ng parang puon, nakulong at kung paano siya binash ng taong bayan. Ito pa yung katedral ay binastos. So, at ang masakit nito ay marami pang mga bashers, mga trolls na ginagawa pa tong katatawanan. Kaya ito yung nakakalungkot dahil ang Pilipino ngayon ay lumulubog na hindi na marunong gumalang sa reliyon at ang nanguna dito ay even yung administrasyon at ang pulis. Pero hindi na muna natin itakil yan, hayaan na natin ang abogado mag-asikaso niyan. Pero ito yung importance sa miyembro ng yung katedral kasi nung talaga nagsialisan ng pulis, yun ang unang pinasok. Sa katunayan, sa gusto kong ma-cover to ay ako'y sumemplang pa dahil ako'y tumalon dyan. Dahil yun ang talagang dagsa ng tao papunta ron. At pagpasok tol, sarado ilaw, diretso panalangin.
nanalangin sila. So ganun nila nire-respeto itong cathedral na pinaboy lang. No, pero ang maganda rito, alam mo parang itong KOJC parang Japan eh. Naalala mo ang Japan pagkayanig ng lindol? Sila ay bangon agad kailan Ang bukasan. bilis, ano? Ang bilis. Oh, kita mo dito, Ang Pilipinas, may kita mo tagal sa pa eh. monitor. May kita mo, Oo. Kotsoli, sa monitor natin na parang unti-unti, ang bilis, no? Nanunumbalik kagad siya sa ayos, ano? Bilis. Kasi kinabukasan, binalikan natin yan. Inikot ko yan. Grabe. Talagang aayusin at... Warak-warak, eh, no? Oo. Pero seryoso sila. Alam mo kung bakit? Yung leadership at kultura. Kasi yung leader nila na si Pastor Kibuloy at yung kulturang naituro sa ganun na lang eh. Kaya alam mo, na-observe natin yan. Very systematic sila sa Prayer Mountain. Very systematic sila dito sa Samal. Very systematic sila sa Glory Mountain. Very systematic sila sa SMNI Davao, SMNI. Lahat na makakausap mo, very systematic eh. Kaya nga yung kultura, kaya ang bilis. And I'm sure, pagtapos ng lahat ito, bagamat tayo ay dumadaan sa challenges, pagtapos na ito, pagbangon ng KOJC dahil may sistema na turnkey system. Aangat agad ang KOJC and ito ay nagbabadyang angat sila dito eh. They will rise above kung ano man sila ngayon. Napakagaling. No, at sabi ko nga hindi yung puso nila walang bitterness, walang hatred. Bagamat kailangan nilang ipagtanggol ang kanilang karapatan, wala silang hatred. Kaya ang ganda nito, partners. Jay, may dagdag ka, Jay? Ayun, hindi nyo nabanggit kundi pati yung sa labas, yung mga Bermuda ba tawag doon? Bermuda grass. Oo, at yung mga bulaklak na natuyot na, lahat yun ay pinalitan at tinuklap na rin yung mga yung mga Bermuda pinalitan na dahil yung iba talagang wasak-wasak na sa mga sapatos ng mga pulis na namalagi dyan sa loob ng KOJC. So tinuklap nila yon lahat at papalitan ng bago. Yung mga halaman naman ay papalitan din ulit gawa ng parang pati yung halaman nagtampo dahil alam mo yun, parang kahit na dinidiligan sila pero gawa nga nung parang nag-iba yung klima doon, yung doon sa loob ng KOJC compound, parang pati yung mga halaman parang nalungkot din at yung iba ay namatay na sa mga natuyot na. At lalo dun sa naman sa Kingdom, dun sa pinakamalaking todo linis po yung mga KOJC member doon dahil may ginawang hindi ko na lang babanggitin pero may ginawang kababuyan yung may ginawang kababuyan ng mga pulis doon sa loob ng Kingdom na yon. Doon sa ano bang tawag din yung pinakamalaki? Yung 7 Kingdom yan. Baka nagkakamali kasi ako. So yan, may isa rin yan sa dapat nga dyan, sa mga pulis yan, dapat sagutin pa nila Tory yung ginawa nila dyan. Kasi tignan mo, sobrang laki niya, no? Tapos dinumihan at may mga nasirang gamit ho dyan. May mga nasirang mga upuan, may mga nasirang mga gamit dyan sa loob ng Kingdom. At ayun nga, hindi pa nga nasisimulan, hindi pa na-open yung Kingdom na yan, nababoy na agad ng mga kapulisan, no? At ayun, may dagdag ko lang pala, no? Yung sa Prayer Mountain, first time ko pong makita yung mga iba't, kasi ako mahilig ako sa halaman First time kong makita yung iba't ibang mga bulaklak at halaman doon. At doon ko rin nakita yung pinakita sa atin, Boss Dada, ano yun? Yung parang bulaklak ng Davao. Hindi ko nakalimutan ko kung anong pangalan nun . Grabe, ang yung pangalan, ang laki.
Oo. Pati yung mga ibang mga Eh, naman, bulaklak dugtungan ko doon, lang, talagang, Boss Dada, talagang ngayon ko lang nakita sa tanang buhay ko kasi mahilig ako magtatanim. So, at mahilig din ako sa bulaklak. Eh, kung mapapansin nyo nga sa tattoo ko, puro bulaklak yan. DJ, at maganda. doon ko lang Napakaganda nakita. talaga nung Doon ko garden, lang ano? nakita. Oo, Sobrang ganda nung garden, yung Tapos yung pagkaka-organize. anong tawag doon, yung pinasukan natin, Boss Dada, parang may ano pa. Oh, parang vines, mga vines yun eh, yung ugat na napakahusay kasi from scratch yan. Sila talaga gumawa niyan, Jay Guevara. Ha? Yes. Tandaan mo yung isang istorya diyan is 'di ba, Master Jude, yung kanilang landscaper pinapunta pa nila sa Singapore. Australia. Para lang mag-observe, pumunta sa mga botanical gardens at gayahin yung mga nakikita niya. Ganun eh. Kasi yung mga taga-gobyerno natin, yun nga yung lagi ko sinasabi, yung mga taga-gobyerno natin, pumupunta naman sa ibang bansa, marami naman nakikitang mga magagandang bagay sa ibang bansa. Dapat pag umuwi sila dito, dinadala nila yung mga nakita nila maganda ron at sana, 'di ba? Yung Experiences. kumbaga maganda madala mo yun dito sa Pilipinas at magaya mo. Dapat ganoon eh, hindi ba? O si pastor kasi, pag pupunta siya sa ibang bansa, tsaka yung mga nakikita niya, ginagawa niya sa kingdom. So dapat ganoon din yung mga nasa gobyerno, no? Yung doon, yung sasakyan. Oo, isa din ako sa na-amaze na kwento nung yung sasakyan doon na kauna-unahang ginamit ng KOJC, no, yung mga Napakaraming sasakyan doon nakasakay, no? Oo, Jackson. akalain mong napagkasya nila ang 15 tao doon at na ditulak kung tawagin nila, ditulak gawa ng syempre no mga panahon wala pa silang pambili ng sasakyan nila para sa kanilang mga kung saan sila pumunta. Yeah, Doon mga isa din sa missionary and mga works. missionary, kaya doon din ako na-amaze doon sa kanilang sasakyan na yun na napagkasya daw nila ang 15 doon. Yan. At sana unti-unti nating may paliwanag at maikwento lahat ng pinagdaanan nila para maintindihan ng mga Pilipino. Kasi meron pa rin talaga ng mga kababayan natin na bumabalahura sa KOJC. Mga Minamark bashers, nila ano? ang KOJC. Oo. At ito sasabihin ko sa inyo karma is real. Okay? Itong lugar na ito, magical ang lugar na ito. Balita ko may Punong-puno nasunog ng daw. misteryo. Balita ko may Punong-puno. nasunog daw na lechonan, ha, Master Yan. Judea. Yan. Oo. Ikwento ko yan. Ikwento natin Balita yan. ko may Boss Dada. nakarma. Punong-puno yan, punong-puno ng, sa tulad ng sinabi ko, punong-puno ng misteryo ang mga lugar na to, punong-puno ng milagro, bantay sarado ng mga espiritu ang mga tao na nakatira sa loob ng compound, lahat ng pag-aari ng KOJC. Kung matatandaan nyo, si Tita Nori, in-spray ng pepper spray harap-harapan, pero ano na nangyari? Hindi siya tinamaan. Sa liig lang siya tinamaan. At sa tingin ko doon, tinabig ng espiritu o anumang anghel o anumang nilalang yung nag-i-spray para hindi tamaan yung in-spray niya. At same thing sa mga bumabalahura sa KOJC kahapon. Ginamit yung picture ni Pastor Apollo Kibuloy for their own benefits para sa kanilang marketing. Ito ay ang Chooks to Go. And a few hours later, nasunog ang isang branch ng Chooks to Go. Ganyan kabilis ang karma ngayon at ganyan ka-powerful ang Kingdom of Jesus. Hindi ko sinasabi, nakagustuhan nila ito Ito ay nangyayari ang lahat ng bagay dito sa mundo dahil kagustuhan niya ng Panginoon. Kaya mag-ingat po tayo sa mga binibitawan natin salita, lalo-lalo na sa mga relihiyon. Dahil yan po ay relihiyon. Kung anong mga klaseng relihiyon yan, kahit anong relihiyon, huwag po nating gagawing biro dahil yan po ay makapangyarihan, may milagro, miracle, magical. Yun ang sinasabi natin. Kaya ingat tayo mga babayan. Saka respeto. At pangmama sa mga relihiyon. Respeto, tama yan, Boss Dada. Respeto lang talaga sa relihiyon. May kanya-kanya tayong paniniwala. Napakarami ng simbahan, ng sekta ng relihiyon sa Pilipinas. Sabi ko nga nagawa yung libro ng yung Biblia, nagawa yan libo-libong taon na ang nakakaraan. At hanggang ngayon, kung titingnan mo, wala pa ring masasabi na ito ang pinakamagaling na simbahan, pinakamagandang simbahan. Wala pa rin up to now.
it's a never-ending debate kung sino ba talaga ang pinakamagaling, magandang relihiyon. So kailangan na lang tayo, magrespetuhan na lang tayo. And meron akong isang gustong Boss itanong Dada, kay Coach maiksian lang. Oli. Sige, sige. Meron akong gustong itanong sa iyo kasi 'di ba, alam ko gusto mong reaksyonan yan tungkol sa religion dahil alam ko sa ating Banataris ikaw yung talagang medyo nagbabasa eh. Alam nyo, 'di ba, ang assets ng KOJC ay frozen. Pero napapansin ninyo na parang hindi nila masyadong hindi nila masyadong iniisip, iniintindi yung pagka-freeze ng kanilang mga assets. Ang bilis pa rin nilang nagagawa yung mga dapat nilang gawin, yung mga constructions nila, tuloy-tuloy pa rin. Coach Oli, sa tingin mo, bakit kaya? Bago ko sagutin yung Boss Dada, may tatanong nga din ako sana sa inyo eh. Kasi may nabanggit kayo na may nasunog na lechonan. Meron ako nabalitaan before, hindi ko alam kung anong lechonan din to. May mga natagpuang ipis daw. Nako. So, Baka yun din yun. Hindi ko alam. Kaya nga tinatanong Parang ko iisa lang ata yan Oo. But anyway, yung para sagutin si Boss Dada, systematic yun eh. Kaya alam mo, sanay sa unos tong KOJC. Very systematic. Alam na nila ang gagawin nila pagka may nangyari, alam na nila hindi lang sila nagre-react pero yung mga tao nakahanda, laging parang tawag ko dito sa mga ito, mga Boy Scout ata ito mga to eh. Laging handa sa pangyayari kaya kahit They can make something out of nothing, no? Ako, sooner or later babalik tong uusbong lalo tong KOJC. Bigger, pati ang katedral. Ay, naku, uusbong yan. Na mas magarbo, mas solemn yung lugar na yan. And again, congratulations. Ako ang masasabi ko diyan, kasi ang nakikita ko sa mga taga KOJC, kasi makikita mo yung mga bashers, Coach Oli, naka-focus sila dun sa mga material na bagay na meron ng KOJC. Kaya inggit na inggit sila because nandoon sila sa posisyon ng inggit. Etong mga taga KOJC, wala sa kanila yung mga material na bagay. So kung sinikil yung kanilang di ba, finreeze yung kanilang assets, akala talaga nila masasaktan itong KOJC. Ang hindi talaga nila alam is hindi sila focused sa mga material na bagay at mas importante sa kanila yung biyayang nanggagaling sa taas. The reason why tuloy-tuloy pa rin tuloy-tuloy yung development, tuloy-tuloy pa rin yung trabaho. Makikita mo ang SMNI naka-freeze yung assets pero wala ring permit to operate pero tuloy-tuloy pa rin na nag-ooperate. Kasi nga, yung mga tao na nagtatrabaho sa SMNI ay kanilang mga miyembro din at hindi sa kanila importante yung pera, Coach Oli eh. Ang importante sa kanila, ito yung mission mo, maghatid ka ng tamang balita, gawin mo. Maghirap man tayo o hindi, basta ang importante yung iyong mission, yung magawa mo. So doon naman sa music ministry nila, ganun din, tuloy-tuloy lang kahit may mga pulis, di ba? Natatanda mo, Coach Oli, kahit may mga pulis na nandoon, tuloy-tuloy pa rin yung practice nila. O tuloy-tuloy pa rin yung kanilang pagganap sa kanilang mga tungkulin. Yung walang departamento ng Kingdom of Jesus Christ na huminto sa pagtatrabaho dahil lang sa finreeze yung kanilang assets. Kasi naniniwala tayo talaga na iba ang disiplina ng mga taga Kingdom of Jesus Christ at hindi sila nakatingin sa material na bagay. Talagang isa yun sa pinakamagandang turo ni Pastor sa kanila. Dinetouch sa kanila, kumbaga tinanggal sa mga puso nila yung greed sa material na bagay. Correct. Di ba, Correct yan, Boss Dada, dugtungan ko lang din, At ito, naka-freeze kang asset ng Kingdom of Jesus Christ. SMNI, lahat na eh. Nawala nga yung Children's Joy Foundation dahil isa yan sa dahilan na freeze yung asset. At kung mapapansin nyo, from day one, noong seeds, from day one, ang dami-daming dumadating na tulong. Mga donasyon, pagkain, goods, kahit dumadating, may mga pera na dumarating. Araw-araw may dumadating na tulong at suporta. At hindi rin basta-basta ang mga members ng KOJC.
maraming members ang KOJC na mga bilyonaryo. Hindi lang nila niyayabang. Ito mga taga KOJC kasi, hindi na piniplex yung kanilang yaman. Dahil sabi nga Yung nila, iba doon, yaman lang yan. hindi Yaman lang KOJC, yan. hindi KOJC, kundi ibang reliyon. Correct, oh. Meron. Araw-araw may dumarating. At katulad na sinabi ko, balikan ko, hindi rin biro ang mga members ng KOJC. Meron niya mga milyonaryo, mga bilyonaryo na hindi nila pinapakita na sila ay bilyonaryo. Kasi ito nga ng mga members, mga workers ng KOJC, sila ay mga humble na tao. At unang-una, hindi sila materialistic. Wala sa kanila ang pera. Oo. Kaya bumubuhos ng tulong dito kahit sabihin pa natin na naka-freeze ang asset, hindi nila makuha yung pera nila. Kasi itong mga taga dito, kontento sila kung ano ang meron sila. Willing nga sila bumalik kung saan sila nanggaling, kung saan sa kubo-kubo. Ang sabi nga nila, mas maganda pa noon kasi wala tayong masyadong iniisip, wala tayong mini-maintain. Pero nung binigay sa atin ito ni Lord, tuwan-tuwa tayo. Pero hindi nangangahulugan na tayo ay naging materialistic na. Ito ay bigay ni Lord na pinapakinabangan natin dahil ito ang bunga ng paghihirap at tiyaga at dedikasyon ng bawat membro ng KOJC. Kaya ako, bilib na bilib ako at sana maintindihan yan ng mga bashers, maintindihan yan ng mga tao na hindi nakakaintindi, na walang alam sa pinagdaanan ng mga tao dito. Hindi tayo nagsasalita ng ganito dahil tayo ay nandito, dahil tayo ay empleyado ng SMNI. Nagsasalita tayo dito. Kung mapapansin nyo, wala tayong script. Nagsasalita tayo dito galing sa puso, galing sa isip. Nakita natin, pinapasok natin sa ulo, in-internalize. Yun ang binubuga natin dito. Walang script. Ibig sabihin, what we see is what you get. Tama yan. May Go. dagdag ko lang na ito dapat talaga yung alam nyo, isa nakikita namin dito sa KOJC, ito dapat yung ma-adapt ng buong Pilipinas. Kasi napakaganda nito, biruin nyo kung isipin nyo maigi na kung bakit ang KOJC kayang-kaya nilang i-provide ang ganitong sistema, ang ganito kaayos na pamamalakad, ang ganitong kaganda ng mga lugar nila, 'di ba? Kaya nga yung kanina sinabi nyo na parang nagandahan si Bongbong Marcos nung pumunta siya sa Prayer Mountain or sa Glory Mountain ba. Alam nyo, yan sa totoo lang, dapat tumatak sa isip niya yun, pero ang nangyari, parang mas lumala pa, no? Parang mas lumala pa yung ang korupsyon na idinulot ni Marcos dito sa bansa natin. Kaya nga dapat ito yung maging ito yung sana mangyari dito sa buong Pilipinas, yung ganitong pamamalakad sa KOJC. Napakaganda nito. Malay naman natin, hindi ba? But syempre, putulin muna natin yung kasi hindi talaga matatapos tong sa tagal ba naman natin dito, hindi matatapos tong kwento natin tungkol dito sa KOJC. At sabi ko nga, kung sinong may mga tanong dyan, kami kasi yung mga kasagutan sa mga tanong namin, nakuha namin sa sarili namin. Hindi namin kailangan ng nakinig lang kami sa mga kwento-kwento, sa mga kwento nila, mga experiences nila, then nakabuo kami ng sarili naming opinion tungkol dito sa Kingdom of Jesus Christ. And hindi kami mapapagod na magpaliwanag sa mga bashers, sa mga tao, kung kung gaano kaayos ito, gaano ka tatalino yung mga tao dito. Again, yung mga tao dito, hindi lang sila basta members. Hindi sila humihinto sa kung ano man yung mission at trabaho na dito sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. Lagi po silang they're always striving for excellence and greatness. Kasi kung makikita mo yung mga taga-SMNI, mga anchors, mga reporters natin, lahat yan nag-aabogas siya. Alam naman natin, napakaganda ng programa ng College of Law ng JMC, and hopefully soon makabalik na po yung mga estudyante dyan sa eskwelahan at ma-check na kaagad yung integrity ng building para magtuloy-tuloy na yung eskwela. But moving forward doon sa ating iba pang issues, sabi ko nga magkwentuhan tayo ulit tungkol sa ating mga experiences dito sa KOJC at yung mga encounters natin sa mga members nila at sa mga leaders nila na talaga namang hindi na
natapos-tapos at naubos-ubos. Kulang talagang isang araw para papagkwentuhan lahat ng ito. Dito naman tayo kay Inday Sara, kasi importante ito. Kanina lumabas po yung part 3 nung kanyang video. Ito, panoorin natin, basahin natin muna yung lead. Master Judea, meron ka ba nung lead? Mukhang meron ako dito pero kung available na sa iyo Sige, pakibasa ito. na po. Okay. Meron pasabog si Vice President Sara Duterte kaugnay sa dalawang tao na nagkokontrolaan niya ng budget ng buong bansa. Kung sino sila, alamin sa balita ni Jade. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Walang prenong pinangalanan ni Vice President Sara Duterte ang dalawang kongresista na umano'y nagkokontrol ng pondo ng gobyerno, sina House Speaker Martin Romualdez at House Appropriations Committee Chair Zaldico. Sa isang interview na inilabas ng Office of the Vice President, ikinuwento mismo ng Vice Presidente ang umano'y irregularidad sa loob ng Kongreso sa usapin ng pagbibigay ng pondo para sa mga ahensya ng gobyerno. Ayon kay VP Sara, noong kalihim pa siya ng Department of Education noong 2023, ay may mga lumapit sa kanya na mga miyembro ng Kamara matapos aprobahan ang 5 bilyong pisong pondo para sa classroom construction. Nagulat ako, may humingi. Magkano ba ang amin dyan? Magkano ba ang amin dyan? So sinabi ko, hindi pwede ito. Kasi ang mangyayari nito, hindi magagawa ng Department of Education ang trabaho namin na mag-construct ng classroom ayon sa classroom backlog at sa prioritization base sa backlog at sa classroom construction. So sinabihan ko yung isang congressman, sabihan ninyo si Martin Romualdez na hindi pwede chap-chapin ang classroom construction na 5 billion. Dagdag pa ng Vice Presidente nang tanggihan niya ang panghihingi ng ilang mambabata sa nasabing pondo. Ang ginawa ng House of Representatives ay dinagdagan ito ng 10 bilyong piso pagdating sa final approved budget o ang General Appropriations Act, bagay na hindi na anya kontrolado ng DepEd. Kaya kung makikita ninyo sa budget proposal na approved ng Office of the President, 5 billion yon. Pero nung lumabas yung GAA o yung budget approved noong 2023, naging 15 billion siya. Dahil hindi nga ako pumayag na kunin yung 5 billion, dinagdagan nila ng 10 billion yung classroom construction ng Department of Education. Yung 10 billion na yon hindi kontrolado ng Department of Education. Controlled yon ni Congressman Zaldico at Congressman Martin Romualdez. Ito rin anyang ginawa noong 2024 budget kung saan ang inisyal na 19 billion pesos na alokasyon para sa classroom construction ay itinaas sa 24 billion pesos. Maging ang listahan ng classroom construction ay idinagdag ng walang kalam-alam ang DepEd. Yeah, Mr. Chair, with respect to the 17 billion in Annex A of the GAA, we are not privy on how the school sites were chosen. So, be it as it may. How is it chosen? I'm not privy to that, Mr. Chair. When the GAB came out, there was a 14.7 billion Annex A. Then when the committee, the GAA came out, from 14.7 it became 17 billion. So we are not privy to how the list was generated. Samantala, wala pang pahayag si Romualdez patungkol sa issue habang itinanggi naman ni Ko ang isinawalat ni VP Sara. Hindi po totoo yan. Samantala, sinabi ni VP Sara na nagbitiw siya sa DepEd dahil ayaw niyang managot sa mga ganitong gawain ng Kongreso na pagkakaroon ng irregular na insertions na wala silang kontrol. Sa ikalawang pagdinig sa Kongreso, hindi rin dumalo si VP Sara, ngunit nagpadala siya ng liham kung saan muli niyang ipinunto. Bigyan niya na sa House Committee ang pagdidesisyon at hindi na niya dedipensahan pa ang naturang OVP 2025 budget proposal. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ito si Jade Calabroso, SMNA News. Nako, matid nga Grabe, si no? Jade ka. Oo, talagang ibang klase. Sobrang sa totoo lang nakakadiri. Wala isa supas na talaga, no? dyan. Sugapa na to Yung nang bubuli sa Kongreso, yung nang bubuli sa Kongreso ay
mayroong o guilty sa kaso ng child abuse. Imagine, 'di ba? So napakalaking issue sa kanila yung di umanong pang-aabuso ni Pastor Kibuloy, hindi pa man ito na nasisentensyahan or siya ay akusado pa lang. Samantalang itong mga congressman, sila ay guilty as charged. Pero nakakapang-bully pa. Kaya talagang napakawalang kwenta talaga ng kongreso natin. Kung matatandaan ninyo, si Congressman Arnie Teves, nagsayaw-sayaw lang ng budots, pero unethical daw, natanggal ka agad sa posisyon. Samantalang etong si Franz Castro, na guilty na sa kaso ng pang-aabuso sa mga kabataan, nandito pa rin. At napakakapal ng muka at napakatapang pa na manilip ng budget ng may budget, pero hindi niya kayang sagutin yung tanong ni Inday Sara sa kanya na saan mo dinadala yung budget na ibinibigay sa Act CIS. According to NTF-ELCAC, ikaw ay legal front kayo ng mga komunista, hindi ba? Mga partners. Coach Oli, Master Judea, anong inyong opinion? Sige, Coach Oli, Ayun sa akin kasi naputol, walang may lag. But grabe nga kasi pinapaubayan ng BP Sara sa kanila to no? So ayaw na niya. Sige, total. Alam mo, tama yung ginawa ni BP Sara Kasi kahit naman anong pag-usapan doon, wala din. Ang magdi-decide nga, isipin ninyo, may hawak ng pera ng buong Pilipinas, 2 tao lang. Diba? Si Speaker at saka itong si Saldico na sabi niyo nga ay tama, maraming kaso. So nakakasakit ng puso dahil isipin mo, sinilip nila yung confidential funds na magkakano lang yon. Ito, billions. Billions ang nawawala. Isipin mo, 5 billion, pinatungan ng 10 billion pa, siguro sa kanila mapupunta yon. Anong purpose nun? Yun yung tinatawag na insertion. So, masakit kasi yung ganitong klase na marami tayo nakikitang mga Pilipino na hirap, ayaw bumaba ang presyo ng bigas, gasolina, pataas ng pataas, and yet we are talking about billions. Billions na mapupunta lang sa 2 tao sa kanilang desisyon. Pero alam mo, mga partners, higit sa lahat, kailangan protektahan natin si BP Sara. Dahil pinangalanan nyo tang 2 ito At ang hirap kalaban ng madaming pera. So, kung tama at susundan natin yung sinabi ni BP Sara na sila yung may hawak ng pera ng buong Pilipinas, aatakihin to si BP Sara. And next in line, ako'y naniniwala after Pastor Kibuloy, matagal po na sinasabi na ito, ine-next na po, ifo-focus na po nila ngayon si BP Sara dahil ito na ang kanilang talagang enemy. Itong direct enemy na sila pupunta. Tapos na sila doon sa mga nasa paligid. Pero ang kalaban talaga dito dahil everybody knows the next president will be BP Sara. Sooner or later, pinaka-late sa 2028. So, iyan ang gusto nila. At alam naman natin na nagpasa pa sila ng resolusyon na habaan yung termino ng mga kongresista. So, they want to stay in power. And alam natin na sila din ang may pakana ng PI. So, malamang, talagang, kumbaga sa the person to beat is BP Sara. So, kailangan ano po tayo dito sa mga kababayan natin, mapagmatsyag tayo, protektahan natin si BP Sara. Pagtutulungan po ito. Gaya ng ginawa nung 3,000 hanggang 5,000 na pulis ay pinagtulungan po si Pastor Kibuloy. Din po ang gagawin dito kay BP Sara. Magkakampi-kampi yan. Ang galawan niyan may pagkasindikato, no? Babanatan yan si BP Sara. Magsasama-sama yan. Tama si Boss Dada. Isipin mo, yung isang convicted child abuser, nakakabanat pa. Sa katunayan, parang nagagamit pa against BP Sara.
Magfa-file pa ng impeachment according to yung mga bali-balita magfa-file daw ng impeachment case against Inday Sara as if naman napakalinis ng pagkataon nitong mga hinayupak na mga ito. Correct. No? Dugtungan din natin itong issue regarding kay VP Sara at itong kay Saldico and his twin, Martin Romualdez. Hindi ko alam kung saan kumukuha talaga ng kapal ng mukha itong dalawa na ito. No? Alam natin, itong si Saldico ay maraming kinasasangkutan na anomalya. Kababayan mo yan Master Judea. Kababayan ko to. Maraming ari-arian to dyan sa Bicol na talaga namang mamahalin. Ang pagkakaalam ko, may share ata ito sa Misibis Bay na isa sa pinakamagandang resort dyan sa Bicol. So, di umano, no? At kung matatandaan natin, balikan lang po natin yung speech ni Senator Villanueva regarding sa anomalya na kinasasangkutan nito ni Saldico. Ito, parang hindi na nasasaktan itong si Saldico sa mga binabato sa kanya. Hindi siya nasasaktan, talagang makakapal na talaga ang balat nito. Sa bagay, yung mga crocodile, makapal talaga po ang mga balat niyan. Kaya hindi yan basta-basta tinatablan. Balikan po natin yung sinabi ni Senator Villanueva. Example, yung sa DepEd laptop scam. Ano sabi ni Senator Villanueva? True or false? Sangkot ba dito si Saldico? True. Hindi po tayo may sabi niyan si Senator Villanueva. So now, itong sinasabi ni VP Sara Duterte, kung ito ay kasinungalingan, kung ito ay mali, kasuhan mo, di ba? Hindi yung kinakasuhan mo si Banat Bay na vlogger, di ba? Kasuhan mo kung saan ang gagaling yung information, hindi yung nagre-react doon sa information na ibinibigay lamang ng mga politiko na galit sa'yo, di ba? Ganon dapat. So, ang problema kasi dito, dahil kayo ang makapangyarihan, hawak nyo lahat, nagagawa nyo ang lahat ng gusto nyo, di ba? Pero sana naman, yung, at of course, huwag kayong deny ng deny. Patunayan ninyo, ito, mabigat itong binibintang sa inyo ni VP Sara Duterte. So, kung talagang mali, or kasinungalingan na sinasabi ni VP Sara Duterte, file nyo siya ng case. Now, kung hindi nyo kaya, ibig sabihin ay talagang totoo ang sinasabi ni VP Sara Duterte at hindi magbibitaw ang mga Duterte ng mga statement na wala silang pinangahawakan. Nakita nyo, may papel Di ba? Kompletos, recados, may ebidensya, lahat yan. At ngayon nagtataka lang ako, mga partners, dahil sa napakalaking issue nito, ito ay corruption. Bilyon ang pinag-uusapan nito. Pero walang sinasabi dito ang mainstream media. Ang pinagkakaguluhan nila, yung statement ni Saldico, statement ni Martin Romualdez, statement ng mga nakaupo ngayon na din natin alam kung paniniwalaan pa natin o hindi. Napakahirap na pagkatiwalaan kasi even from the President, lahat ng mga sinasabi, or karamihan, even noong nangangampanya pa, ay puro kasinungalingan karamihan. At may mga pangako na ginamit niya noong eleksyon, na noong nakaupo na, ay hindi naman nila tinupad. At parang uniform na sila Isa galawan, puro ganun puro dak. Walang work. No? So back to you, mga partners. Yan, J. Ibarra, reaksyon tungkol dyan sa sa issue na yan kay Inday Sara. Yun nga alam nyo yung doon muna tayo sa sinasabi nilang gusto nilang ipa-impeach si VP Sara. Talagang mapapatunayan mo na ganyan sila katanga, hindi ba nila naiisip na kapag sa oras na ginawa nila yan at sa oras na in-impeach si VP Sara, parang itinalaga na nila agad si VP Sara na presidente na natin si VP Sara pag ginawa nila yan. Oo, marami nga may mga tanso vlogger, may mga iba't ibang mga vlogger ng mga bayaran na ang sinisigaw ay i-impeach na daw si VP Sara. Dahil daw sumusobra na sa pangingialam sa sa pangingialam daw si VP Sara. Sabi ko, paanong pangingialam
ano yan eh, pangalawang pinuno ng bansa natin yan. Pangalawang pinuno ng bansa natin yan. Ang karapatan niya yan, no? At talagang masasabi natin na yung mga sinasabi ni BP Sara ay talagang 100% na totoo dahil una-una alalahanin natin ang mga Duterte ay hindi po nagbibitaw ng isang salita yan na walang kasiguraduhan at walang ebidensya. Hindi yan katulad nila Franz Castro, nila yung makabayan na block na yan na puro lang dada na wala namang pinapakitang ebidensya. Hindi yan katulad nila Trillanes. At eto nga, mapunta tayo dun kay Saldico, sobra akong natatawa dun sa sagot niya kay BP Sara. Alam nyo, umabot ng 7 minutes yung kanyang video, ni isa wala man lang siyang nasagot or wala man lang, hindi niya man lang dinebunk or sinagot yung sinabi ni BP Sara. Alam niyo kung ano yung laman? Puro lang paninira yung laman nung kanyang binabasa. Para siyang kung si Trillanes ay ang female version niya ay si Hontiveros. Si Saldico naman ang male version ni Hontiveros. Nakakatawa lang dahil isipin nyo maigi sa alam naman natin na napakayaman yan ni Saldico, hindi man lang siya makapagbayad ng maayos-ayos na tigapagsulat ng kanyang sasabihin. Kasi paano ko ba nasabi na hindi siya makapaghanap ng maayos-ayos na na tigapagsulat sa mga sasabihin niya. Biruin mo sasabihin niya ba naman etong si BP Sara daw ay hindi daw nagpapasok at napakabastos daw bilang isang DepEd secretary. Alam naman natin si BP Sara napakataas ng ratings niya bilang secretary. At ito pa alam naman natin na ang kauna-unahang napakaganda ng performance sa sekretary sa kasaysayan ng Pilipinas bilang DepEd Secretary ay si Vice President Inday Sara. So ano yung mga sinasabi ni Saldico na eto daw si BP Sara ay hindi daw nagpapasok, puro na lang daw gala. So sabi ko dito mo na mapagtatanto na hindi nila kayang sagutin yung mga yung mga ibinabato sa kanila dahil totoo. Kasi kung iisipin mo ikaw ba naman isa kang kilalang mayaman na tao tapos yung ultimo sa DepEd secretary hindi mo alam kung anong totoong nangyari dun. Basa ka lang ng basa dun sa nakasulat sa binabasa mo. Hindi mo man lang pinag-aralan. Hindi mo man lang inalam kung totoo ba yun o hindi. So, sa madaling salita, hindi niya nasagot yung sa kanya, yung mga sinabi sa kanya. Mga akusasyon, Haka-haka ang mga sinabi niya tungkol kay BP Sara. Oo, sabi mo nga kayaman-yaman mo. Balita natin siya pinakamayaman na congressman Oo, bilyonaryo yan. Hindi man makakuha ng matinong tagapagsulat. Tsaka bakit binabasa? Ganun ba kahina ang mga kokote ninyo? Si Inday Sara nga, kahaba-haba ng interview na yan. Wala nga binabasa Di ba? Tapos kayo, sasagot lang kayo dun sa mga patutsada ni Inday. Kailangan nyo pa magbasa, kailangan nyo pa ng scriptwriter. Abay, gamit din ng utak. By the way, kayong mga nandiyan dyan sa Kongreso, itong mga, si Saldico, si Tambaloslos, si Inday Garutay, sino yan? Yung taga Marikina, si Zoraida, sino pa ba yung mga Franz Castro, isama mo na yung buong Makabayan Block. Pag pinagsama-sama yung mga boto nyo, mga makakapal ang mukha kayo, hindi pa yan mangangalahati sa dami ng boto ni Inday Sara. Again si Inday Sara ay binoto ng 32 million na Pilipino. Sino ba bumoto sa inyo? Ilang boto ba na garner ninyo? Kaya kung boses at boses lang ng masa, sigurado ako mas malakas ang boses ng mga taga-suporta ni Inday Sara kaysa sa inyo. At hindi nyo maloloko ang taong bayan dahil katulad ng sinabi ni J. Guevara, napakataas ng trust ratings at approval ratings nito ni Inday Sara sa lahat ng mga cabinet secretaries ni BBM. Mantakin mo, puro epal na lahat yan.
pero si Inday Sara pa rin na namamayagpag. Kung katulad ng sinasabi mo, Saldico, na si Inday Sara ay hindi nagpapapasok nung siya ay Defense Secretary, kung magpapasok pa si Inday Sara, baka makalimutan na kayo ng taong bayan. Baka lumagpas na hanggang langit yung taas ng niya, ng approval at trust rating niya. Di ba? Tama ba yun, Saldico? But anyways, At may tayong huling balita, J. Guevara, para alam ko, kaduktong pa rin nito yan. May komento ang isang dating legal counsel ng Pangulo ng Pilipinas sa tangkang zero budget sa Office of the Vice President sa 2025, si MJ Mondihar sa report. Vice President. Handa ako sa Office of the Vice President na magtrabaho kahit walang budget. Maliit lang yung opisina namin, maliit lang yung operations namin, kaya kayang-kaya namin na magtrabaho kahit walang budget. Nakarating kay Vice President Sara Duterte ang plano ng Kamara laban sa kanyang tanggapan sa susunod na taon. Ayon sa Vice, tanggap niya na kung ganito man ang desisyon ng House leadership at bahagi raw ito ng pag-atake laban sa kanya. 2 beses nang pinadefer ng makapangyarihang House Committee on Appropriations ang mahigit sa 2 bilyong pisong proposed budget ng OVP sa 2025. Diin ng Vice, hindi nagustuhan ng mga kongresista ang pagsagot niya sa mga tanong patungkol sa 2023 intelligence at confidential funds na kanyang tanggapan. Ngunit para kay dating Chief Presidential Legal Counsel Sal Panelo, may kapangyarihan ng Korte Suprema para pamahalaan ang abuso sa mga ahensya ng pamahalaan. Kagaya na lamang ng plano ng Kamara sa tanggapan ni VP Sara. Tandaan nyo, ang Korte Suprema ay binigyan ng kapangyarihan ng saligang batas. Dati hindi. Ngayon, meron sila sa 1987 Constitution na anumang pang-aabuso ng isang sangay ng gobyerno, ng isang departamento, ng isang public official sa kanyang trabaho ay maaaring baliktarin ng Korte Suprema pag ito'y labag na. Ani Panelo, kung itutuloy man ang zero budget sa OVP, maliwanag na abuso ito sa diskresyon ng mga kongresista. Kaya kung ang gagawin po nila, tatanggalan na nila ng budget ang OVP, that is grave abuse of discretion. Kasi may discretion sila na mag-approve o disapprove. Pero kailangan reasonable. Dahil lang hindi pumunta at hindi sumagot, ay hindi yung grave, hindi yung abuso naman sa party ni Inday Sara yun. Tingin ni Panelo, dapat igalang ang tanggapan ng ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa kahit sino man ang nakaupo dito. Ang mga nakaupo ngayon sa Kamara, matatanda ang kaalyado pa ni VP Sara noong 2022 elections. Pero sadya raw na may mga taong nais manatili sa pwesto habang buhay. Kaya sinisiraan ngayon ayon sa Vice sila mga Duterte. Binibigay niya naman ang kanyang paliwanag. So hindi mo masasabi na, uy, naabuso ka, brat ka naman masyado. Pinaliwanag ko na nga eh. Problema sa inyo, tinatanong niyo ako sa isang paksa na diskusyon niyo na rito, nagdesisyon na nga kayo na wala na akong confidential pass, inuusisa niyo pa. Wala pang schedule kung kailan ulit isasalang sa pagdinig ng Kamara ang 2025 OVP proposed budget. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, MJ Mondihar, SB9 News. In the budget proposal, No. Ako po, Martin, zero budget na si Inday Sara. Alam niyo naman si Inday, taga Davao yan. Oo, at syempre katulad din ng KOJC, ano mo man sila, sikilin mo man yung, freeze mo man yung kanilang assets, makikita mo yung KOJC na ano pa din, nakakapag-function pa din sila. Even wala yung mga bangko nila isinara or ipina-freeze ng gobyerno natin. Ito naman kay Inday Sara. Zero budget si Inday Sara. Sa history ng Pilipinas, kapag ginawa mo yan, palagay ko dyan na magsisimula yung malaking problema nitong mga nasa Kongreso at palagay ko dyan na talaga sila mababalahibuan. Ano masasabi niyo dito, Coach Oli? Zero budget daw, posible. Ano kaya ang mangyayari sa Pilipinas? Ito, zero budget, no? Alam nyo, nasisira ang mga hensya ng Pilipinas ngayon. Unang nasisira ay ang Kamara at ang pulis. Ngayon naman ay pulis. Bagamat hindi lahat po ng pulis ay maayos, maraming maayos, pero maraming ding hindi magandang ginawa sa KOJC. Same thing naman sa Kamara. Ngayon naman, ito'y inaabuso naman ngayon. Tatandaan po natin kayo mga kongresista, aalis at
alis kayo dyan sa punya. Yung inyong opisina ay mananatili. Sana wag naman po natin sirain yung inyong opisina dahil kawawa naman yung mga susunod. Lumalabas po ngayon na napaka-abusado. Hindi man lahat, pero again, yung mga pulis at itong mga kongresista ay meron talagang mga taong abusado ngayon. At gaya ng sinabi ni Boss Dada, ito yung zero budget, kaya po ito gawin ni BP Sara. Alam mo, may pagkakaparehas ha. Si BP Sara, si Pastor Kibuloy, ang Duterte, ang Davao. Bakit? Zero corruption. Kaya wala silang problema sa zero budget. Hindi sila masyadong dyan sa pagdating sa pera-pera. Sirain nyo na po sila sa ibang bagay, pero pagdating siya sa corruption, ay mas bubuelta po sa inyo. Pag ang inyong plano ay siraan ng Duterte, pagdating dyan sa corruption. Kaya again, mananaig. Pero tatandaan natin, again, same thing. Tama si Atty. Panelo. May Supreme Court po at ito po ay separate na branch ng gobyerno. So baka sa tingin nila ay sila ngayon ay untouchable. Sila ay parang Diyos sa mga demonyo or sila ay parang hari ng mga clowns. Sa ngayon, sila ay may sinasandalang pader, pero ang Supreme Court pa rin yan. Maraming nahusgahan dyan. Na kahit na malakas, antay lang kayo ng inyong panahon. Kaya wag po kayo masyadong abusado, partners. Coach Oli, maduktungan ko yan. Meron ako narinig na kwento kasi tungkol dyan sa budget na yan. Alam ba ninyo na naging number 1 safest city sa buong Pilipinas ang Davao? Alam nyo ba yung pinagmulan nito ay wala ring pera na Davao? Narinig natin yung kwento na to ni Jason Coach Oli, na ang daming kinalaban ni PRRD na mga drug lords dito sa Davao na mas magaganda at mas malalakas pa yung baril sa kanila. Dahil resourceful at ang mga otoridad ng Davao noon ay talagang medyo salat pa talaga sa biyaya. Yung kanilang mga armas ay kung ano lang yung mga inisyu sa kanila. Mas malalakas pa yung mga armas ng mga drug lords na kakalabanin nila. Pero nag-improvise ang PRRD and the history will tell you. At ngayon, napakaganda ng Davao at napaka-safe ng Davao. So I think, kahit anong gawin ninyo kay Inday Sara, i-zero budget nyo man yan, mapapahiya lang kayo. Kasi kung i-zero budget nyo siya para hindi siya mag-perform, mas lalong, palagay ko mas lalong gaganahan si Inday Sara na magtrabaho kapag ginawa niyo yan. Master Judea. Okay, so mga partners, actually narinig na natin to no? Narinig na natin to kay BP Sara Duterte nung nagkita-kita tayo sa airport. Ang sabi natin, antayin natin na si BP Sara ang magsabi nito. At ito na nga, sinabi na niya yung korupsyon na bilyon-bilyon, naalala nyo yun nung nagkita-kita tayo sa airport. Medyo konti lang yung oras ng pag-uusap natin kaya hindi na-discuss ni BP Sara yan. Pero alam na natin kung ano ibig sabihin nun. At dito sa mga nasa kongreso, huwag niyong balasubasin, Huwag niyong balasubasin ang pera ng taong bayan. Pera namin 'yan, di ba? Kasi ang nakakaawa dito, yung papalit sa inyo. Kung hindi kayo mag-iiwan ng magandang track record sa pamumuno ninyo sa paghawak ng pera, paano yung mga susunod? Gagayahin kayo? Pwede, di ba? Pero ang higit sa kaawa-awa dito ay yung taong bayan dahil paulit-ulit yung nilalamangan. Biruin mo 2 taon pa lang kayo sa serbisyo. Umaaray na ang taong bayan at wala kami nakikita na proyekto magbibigay ng magandang impact or malaking impact sa mga ordinaryong Pilipino. At ngayon, pinupolitika nyo pati pera ng taong bayan na dapat ay ibinibigay ng pantay-pantay sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Now, balak nyo i-zero budget ang Office of the Vice President. Nasa inyo yan. Pero lahat ng ginagawa natin dito sa mundo, may consequence yan. So baka kapag ginawa nyo yan, baka last nyo na yan. Huwag po tayo makasarili. Gawin nyo po ang tama.
huwag gagamitin sa politika ang pera na hindi naman sa inyo. Huwag kayong maging balasubas, huwag kayong utak crocodile. Oo. So, tigilan na po natin yan dahil kayo po, itong administrasyon lang na ito, ang history to. Zero budget Office of the Vice President, this is going to be a war against you and the ordinary people. Hindi nyo na-away ito ng Office of the Vice President. Kasi, ano to kakaiba tong ginagawa nyo. Ibang klase ang karakter ninyo. Ibang klase ang kalimonyo ninyo. Ibang klase ang kasugapaan ninyo. Anyway, nakakagalit. Mga partner, back to you. Easy. Yay, react. Eto nga sobrang ang kakapal ng mukha ng mga to. Lalo na to si Saldico na sabihan niya ba naman na dinadivert or the diversional tactic ang ginagawa daw ni VP Sara para daw hindi daw mapansin ng mga Pilipino yung nabibistong mga nakatagong daw kasama ng mga Duterte. Sabi ko, mga Duterte pa talaga ang gagawa ng dinadivert nila issue. Hindi kaya kayo 'yon? Kasi unang-una yung alis si Mus Junior sa papunta sa iba't ibang bansa, inahanap na rin yan ng mga Pilipino kung ano ba ang naging maganda at kung ano ba yung naging resulta nun. So wala rin silang maipaliwanag. So ngayon nagkaroon pa ng mapatungkol sa flood control, wala rin silang maipaliwanag. Mapatungkol dun sa mga pangako nila sa pagbaba ng presyo ng bigas, wala rin silang maipaliwanag. So tutusin sila ngayon gumagawa ng pang-divert yung sinasabi ni Saldico na dinadivert daw yung issue. Sila gumagawa nung kasi biruin niyo pinuputakti na sila ng taong bayan kung naasan na yung mga yung mga pinangako ng administrasyon, kung nasaan na yung about sa flood control, yung about sa yung yung sa 500 billion ni Martin Romualdez hanggang ngayon wala pa rin sagot doon, 'di ba? So ang ginawa nila, dinadivert nila at ang isa sa mga tinapal nila para hindi mapansin ng taong bayan yung issue na dapat nilang sagutin, walang iba kundi yung ginawa nila sa kay OJC o doon kay Pastor Apollo Sikibuloy. Yun yung ginawa nilang pang taklob para hindi mapansin ng pansin, 'di ba? Tas yung kay yan katulad niyan sa confidential fund, yung pagpatawag kay VP Sara sa hearing na paulit-ulit na lang talaga na pinag-uusapan niyang about sa confidential fund na yan. Pero yung 500 billion at yung 20 million na ginastos sa SONA at yung 500 billion na inano ni Martin Romualdez, hindi nila kine-question. Kung pagbabasihan nyo lang yung kay BP Sara, napaka-kapiranggot yun kaysa dun sa 500 billion ni Martin Romualdez. Ngayon, napagtantunan natin na bakit hindi kine-question ng committee yun, bakit hindi sinisita nila Saldico yun ng mga committee. Yun pala, nagulat tayo sa inilabas ni BP Sara na etong si Saldico at si Martin Romualdez pa lang umahawak ng budget. So ibig sabihin, kaya naman ngayon alam na natin kung bakit hindi nila masita-sita, bakit hindi nila mapag-usapan yung mga matagal na nating mariling sa kanila na gusto nating masagot nila. Katulad yan, 500 billion ni Martin Romualdez, 20 million sa SONA, yung sa flood control, hanggang ngayon wala. Kaya nga kung sila talaga ang gumagawa ng diversion na yan, mga partner. Ayan po. So napakaganda ng usapin ngayon, pero again, overtime na tayo, no? So huwag niyo pong kakalimutan, abangan po ninyo ang Banateros
gabi-gabi. Monday to Friday, 8 p.m. Muli po, live from Davao, Banateros. Ako po si Coach Oli. At ako naman po si Jay Guevara. At ako naman si Master Judea. At ako naman po si Boss Dada para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandun ka lagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Pagkamali, banatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. This is SMNI News Channel. Truth that matters. Subscribe to SMNI News Channel and turn on the notification bell to keep you up to date. Also visit our official social media accounts and join our community on Viber and Telegram.